ay nagmula po sa awit 16, verse 11. Sige po, pakibasa po sa Tagalog and then babasahin ko po sa English po. NIV translation po yung babasahin ko. Awit 16, verse 11. Sige. Ayan. Nakita niyo na po ba? Pakibasa nga po sa Tagalog. Amen po, amen. Awit 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Salamat sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Sabi po sa English translation, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ayan po mga kapatid. So ang lahat po sa atin ay familiar sa book ng Psalm, sa book ng awit. Ano po? At isa nga po dito yung talagang tanyag na tanyag, di ba, na andyan yung awit 91. Yan, paborito ko po yan, lagi ko po yung dinedeclare. Yung awit 23, di po ba? So yung awit po kasi dito sa awit 16 verse 11, lagyan ko lang po ng konting foundation po, ng konting background po. Yung awit 16 verse 11 po kasi yung talata po ito ay nagpapakita po ito ng malalim na katiyakan, assurance po, ng isang mananampalataya. So tayo po yon, na ang tunay na kagalakan, ang tunay na direksyon sa buhay, at ang walang hanggang kasiyahan ay nagmumula lamang po sa Diyos. So tayo po, na nariritong lahat, yan, palakpakan po natin ang ating sarili, tayo po ay may katiyakan na sa Panginoon. May assurance na po tayo ng kagalakan, ng direksyon ng buhay, at yung eternal po. Ano po? Yun po ay ibinigay na po sa atin ng Panginoon. So ito pong awit 16:11, ito po ay pagpapahayag ng pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa atin. Na ang Diyos pa rin po ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. At siya rin po ang naghahanda ng gantimpalang walang hanggan para sa mga umiibig sa Kanya. So ito pong awit 16:11 ay pinamagatan ko po siyang a life that testify God's sovereignty that we can rely on. So lahat po tayo dito ay may mga buhay at mga patotoo sa buhay, di po ba? So kung iisa-isahin po natin ang mga patotoo po natin sa buhay, kulang po ang isang buong magdamag, isang buong araw, di ba? So ito po yung awit 16:11 na kung saan ay maitetestify natin. Mabibigyan po tayo ng kaliwanagan habang inaaral po natin ang salitang ito, na ang Panginoon ang pinakamataas at dakila sa atin that we can rely on because He is able, di po ba, and reliable siya. Hindi lang po siya reliable, able pa po siya. Ayan, binaligtad ko lang So yan, napakahalaga po, 'di ba? Sa atin po kasi, napakahalaga po sa bawat tayo bilang isang Kristiyano, napakahalaga po sa atin na yung ating pagpapatotoo, hindi po ba? Yan yung binabalik-balikan mo. Na kung saan ay minsan ma-shake ka ng problema. Pero mabilis lang. Kasi may patotoo ka na minsan gumampan na sa'yo ang Panginoon. Naging mabuti na sa'yo ang Panginoon. So yung assurance ng buhay mo, inilagay mo na sa Panginoon. Inilagak mo na sa Panginoon. So dito po sa ating pag-aaralan, meron po akong mga Bible character dito na kung saan ay makikita natin yung significance ng buhay ng bawat isa. Ano po? Yung kanilang pagkakahalintulad. Amen. Na kung saan ay nagpapakita na ang Panginoon, ang sovereignty ng buhay nila, na talagang pinaglagakan po nila ng pagtitiwala. Amen.
So makikita po natin yung significance po sa buhay po ni ni Jonah. Si Jonah po at si King Hezekiah, ayan po, sila pong dalawa, ano po, pangalawa po sa buhay po, ano po yung pagkakahalintulad ni Moises at ni Joshua, ayan po. Pangatlo po, ano po yung significance sa buhay po ni Elijah at ni Abraham? Amen. Sa pang-apat naman po, ano po yung pagkakahalintulad or significance po ni Zaccheo at ni Mary? Si Mary po yung ano yung babae po na nagbebenta ng ano ng yung patotot po sa Biblia, ano po. So dito po, dito po sa sinabi po dito sa awit 16:11 A, yan. Psalm 16:11 verse A, ano po? Sabi dito, "You make known to me the path of life." So, sa verse ano po 11A muna tayo. Sabi doon, "Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay." Amen. So, yung landas na patungo sa buhay po, unang puntos ko po dito is life is too short, value it, use it wisely and meaningfully. Kasi po ito, yung significance na po tayo ano. Si Jonah po, ayan po. Basahin po natin ang Jonah chapter 2 verse 11 na kung saan po ipapakita po dito yung tungkol po sa buhay nilang dalawa. Si Jonah po at si King Hezekiah. Ayan po. Si Jonah po sa verse 2:7, ayan, may nakakita na po ba? Ayan, sabi po dito sa verse 2:7, sabi po dito ni Jonah, "Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naaalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig." So ito yung time na parang na naramdaman ni Jonah na malalagutan na siya ng hininga. So life is too short, value it, use it meaningfully. Samantalang si King Hezekiah naman po. Ayan. Si King Hezekiah po sa 2 King chapter 20 verse 1 to 2. Hanapin ko lang po ha. Makita lang po natin yung significance po ng buhay nila. Ayan. 2 King 20 verse 1 and 2. Sabi po dito, "Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Esaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, 'Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan.' Humarap si Haring Hezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh, 'Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezekias. So dito po ipinapakita po na yung buhay po natin ay hindi natin hawak. Maikli lamang po ang ating buhay. Life is too short. Ang buhay po natin, kapag may taning na or meron po tayong malubhang sakit, saka po natin na-appreciate ang kahalagahan ng buhay. Amen po ba yon? Kilala niyo po ba si Jovit Valdivino? Yung first grand champion po ng ano ba to, Pilipinas Got Talent. At saka po si Chocolate. Yan, kilala niyo rin po ba si Chocolate? Sila po ay nagpe-perform that time nung binawian po sila ng buhay. Sila po ay nagpe-perform. So nung time na yon, alam ba nila na katapusan na nila at oras na nila? Di po ba hindi? Kasi kung alam nila, hindi sila magpe-perform. Di po ba?
I'm sure mananalangin sila. I'm sure mananalangin sila. I'm sure, o kaya gagamitin nila yung pera nila, papa-check up talaga sila. Gagawin nila yung lahat ng paraan para madugtungan yung buhay nila. Life is too short, mga kapatid. Minsan, di ba, anong edad po tayo kinatagpo ng Panginoon or anong edad po tayo nagseryoso sa Panginoon? Lagi ko pong naririnig sa testimony ng aking asawa. Yung 40 years daw po niya, nasayang. And then ngayon parang mga 3 years na po siya siguro talaga na talagang dito lang po talaga siya nakakilala talaga. Alam niyang may Panginoon, pero never siyang, 'di ba, sa 16 years namin dati na kami magkasama, never po yan nagdadasal. Talaga pong ano, pero alam niya, sabi niya kilala niya ang Panginoon. Pero sa atin, 'di ba, yung sabi ko nga kay Jovit at kay ano, kay Chocolate, kung alam nila na sila ay babawian na sa oras ng siyempre siguro hindi na sila magpe-perform, 'di po ba? Gano'n din po sa atin. I-treasure po natin ang ating bawat araw, na parang huli na natin. Always treat our days na parang last day natin. Amen po. Kasi di natin alam eh. Di natin alam kung kailan, di po ba? Sabi nga po, kapag tayo natulog, desisyon natin yun. Amen po, ano? Pero yung tayo magising, hindi po natin desisyon yun. Desisyon po yun ng Panginoon. At napakabiyaya po natin na yung buhay natin, pinapagamit natin sa Panginoon. Isa pong napakalaga na nagagamit natin na ito ng ano ng wise, 'di ba? Ng makahulugan. Kasi wala na, pag tayo po ay binawian na ng buhay. Ano pa ang magagawa natin? Wala na, 'di po ba? So ako'y natutuwa kasi isa po ito sa ito pong platform na ito. It signifies the importance of life. Bakit? Lahat tayo ang daming ginagawa, eh, 'di po ba? Lalo na po yung mga OFW, 'di po ba? Pero once na 'yan may nakita na tayong green diyan sa ating cellphone, join. Talagang nag-uunahan. May mga nagsasabi pa nga na, "Puno na ang eroplano." Nung nabasa ko yung kay Nanay Selena, sabi ko, "Pauwi na kaya si Nanay Selena?" Ayan, nag-loading ako. Alam niyo yun na slow ano po, yung hindi ko ano, pero alam niyo yun. Kasi bakit? Tine-treasure natin yung buhay na kung saan ay kasama natin ang Panginoon. Amen po. So, parang every time, lagi nating iisipin kung ang buhay is maigsi lang, if life is too short, wake up call lagi dapat po sa atin. We must value every single second, minute, hour, and whole day ng ating buhay. Lagi nating i-inspire ang ating sarili kung wala pa man na nagpapalakas agad sa atin, 'di ba? Ma-inspire tayo palagi every time na tayo mananalangin. Lord, this is the day that the Lord has made. Araw-araw 'yan, hindi lang dapat birthday natin, 'di po ba? So, yung buhay nila ni Jovit at ni ano, sayang eh, 'di ba sayang? So dito, ipinakita ko po yung buhay po ni Jonah at ni King Hezekiah na kung saan ay talagang sa kanila na-appreciate yung kanilang buhay. Nung nalaman nila na sila'y malalagutan na ng hininga. Tayo, di ba? Hindi natin alam kung kailan malalagot yung ating hininga. Pero, confident tayo na sa buhay natin, sa 24 hours na ginawa ng Panginoon sa atin, na value natin yung buhay na hiram. Hiram lang po yan eh. Hiram lang po yung buhay natin. Ano po? So si Mark, kilala niyo po si Mark Stephen? Yung po bang sumali siya sa Itbulaga, yung from Super Serena, naging man of God.
siya po ay isang transgender. Nakakatuwa po yung kanyang patotoo. Kasi po siya po ay talagang 'pag nakita niyo yung picture, siguro i-search niyo mamaya, Super Serena ano po, si Mark Stephen. 'Pag po nakita niyo siya talagang parang 'pag itinabi siya sa napakagagandang babae, talagang lulutang din ang ganda niya. Sumasali siya sa mga pageant, ganyan. Pero nakarinig siya ng salita ng Diyos at naiba, naiba yung buhay niya. Sabi niya, nagkaroon ng katuturan yung kanyang buhay at hindi siya nanatili na naniwala lang siya na nakapakinig lang siya ng salita ng Diyos. Nagpagamit po siya. Ngayon po, ang itsura niya ay ano, panglalaki na talaga. Pero, nung siya po ay ina-interview, meron pa ring pitak ng laman na kung saan ay minsan 'pag nakakakita rin pa rin siya ng mga gwapo, yung ganyan, talagang nandun pa rin. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, naunawaan niya na ang buhay ko'y eto na. Si Jesus na ang nasa akin at hindi na ako. So glory to God. Salamat sa Panginoon. Kasi tayo po, may kanya-kanya tayong struggle na kung saan ay yung buhay natin minsan, nung sa lumang buhay, dumadaan lang siya eh. Trabaho, bahay, 'di po ba? Pag-aalaga ng anak, ganyan. Pero alam niyo ba yung moment na ganito, kung tayo po ay 2 hours na naglalaan sa Panginoon, parang ang lakas ay pang isang linggo eh. Ganyan po kadakila. Kapag po yung buhay natin ay ginagamit natin to glorify God, 'di po ba? Yung buhay na pangako niya sa atin. Buhay na ganap at kasiya-siya. So, gamitin natin ng tama. Pahalagahan natin, use it meaningfully. Yun pong ating buhay. So sabi doon sa verse 11a, the path of life. Marami po kasi ang nagsasabi, 'di ba? Halimbawa, imagine niyo na lang po wala po kasi akong PowerPoint. Siguro sa susunod po maglalaan tayo, no. Imagine niyo po yung dalawang lane, 'di ba? Kung sinabi dito sa 11a, you make known to me the path of life. Yung isang linya na A, nakalagay doon, I believe in God. Pero yung daan na letter B, I obey God. Makikita natin, napakahaba ng pila sa I believe in God. Pero sa I obey God, mabibilang natin. Totoo po yan kasi tanungin nyo ang daming tao, oo, kilala ko ang Panginoon. Oo, nananampalataya ako sa Panginoon. Oo, naniniwala ako na may Diyos. Di po ba? So maraming nagsasambit ng ganyan. Ang daming naniniwalang may Diyos. Pero po, mga kapatid, iba pa rin ang sumusunod. Iba pa rin yung buhay na kung saan ay Diyos ang pumapatnubay. Sabi po sa awit 119, 105. Di po ba? Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. So salita pa rin ng Diyos ang magiging tanglaw at patnubay para mas magamit natin ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. You will know to me the path of life. Ituturo po sa atin ng Panginoon kung paano natin magagamit ang ating buhay. Ngayon bihira na nga ang mag-edad ng ng 80, di po ba? Sabi niya, kapag daw edad na ng 40, diyan daw maglalabasan na yung mga sakit sa panahon ngayon. Amen, di ba? Pero ngayon, glory to God, mayroon tayong wisdom na kung saan ay alam natin na bawat araw ay opportunity and privilege. Yung buhay natin, opportunity po and privilege, tayo rin po ang magbe-benefits lahat po ng ating ginagawa. Ang totoo po niyan, hindi mawawala, hindi mababawasan ang pagka-Diyos ni Jesus. Kung susunod tayo
o hindi tayo susunod. Hindi mababago yan. Pero piliin natin na sumunod na lang. Di po ba? Kasi sa atin, malaking kawalan. Sabi nga, we are nothing without God. Totoo po yun. So piliin natin. Kung tayo ay naniniwala at nananampalataya, mas maganda pa rin yung buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. So sabi po doon sa verse 11b, you will fill me with joy in your presence. So dito naman po, ipinapakita po ang buhay po ni Moises at ni Joshua. Sabi po, ano po yung pagkakahaling tulad nila? Meron pong specific dito na ginamit ang Biblia, which is yung sandalyas. Amen. Sabi po sa Exodus chapter 3, verse 5, pakibasa nga po. Exodus chapter 3, verse 5. Ayan. Sige po. Ayan, sabi po dito, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Amen. Sabi naman po dito sa Joshua chapter 5, verse 13 to 15. Joshua chapter 5, verse 13 to 15, sabi po dito, minsay napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanyang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, ikaw ba'y isang kampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Ano po yung ginawa ni Joshua? Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa nga ni Joshua ang iniutos sa kanya. So dito po sa awit 16:11 verse B, you will fill me with joy in your presence. Yung tunay na kagalakan po ay, ayan, ipinapakita po dito yung grateful attitude. Ang isang tao po na hindi mapagpasalamat, hindi po kagalakan ang meron siya. Magkaiba po ang joy at being joy and being happy. Yan. Dito po, ipinapakita po dito na kung saan yung reverential and grateful attitude ni Joshua at ni Moises. Yung merong ipinahuhubad sa kanila ang Panginoon at ginawa po nila. So dito po, kapag po tayo po ay nagiging grateful at meron po tayong reverence sa Panginoon, ang atin pong buhay, sabi doon, you will make known to me the path of life. Ang atin pong buhay ay mapupuno. You will fill me with joy in your presence, sabi po doon. So si Joshua po kasi tinawag po yan na faithful man of God. Bakit? Nanindigan kasi siya nung time na kasama pa niya si Caleb. Sila pong dalawa ang nanindigan. Di po ba? Si Moises naman, mababasa natin sa Numbers 12:3. Si Moises po naman ay ipinapakita doon na was a very humble man. Si Moises po yan. So ipinapakita po ng dalawa ang totoong paggalang at respeto sa Diyos. Ito po yung kapag po naunawaan natin ang daan ng buhay, magkakaroon po tayo ng paggalang, yung reverential and grateful attitude towards God. Sa ngayon po kasi, sa modern generation po natin ngayon, marami pong mga naka-i-influence na nakakalungkot. Kung ikaw ay
nagmamahal talaga sa Panginoon. Nakakalungkot ang nangyayari po sa ating mundo. Hindi po ba? Naniniwala po ako na hindi po yung mga influencer ng sanlibutan ang totoong influencer. I do believe na tayo po ang totoong influencer ng mundo. So ngayon po kasi sa modern generation, di ba? Wala yung makita mong reverential, mataas na paggalang sa Panginoon. Yung grateful attitude, di po ba? Bakit? Andyan ang same-sex marriage na talagang nagiging legal na. Ang abortion sa ibang bansa talagang legal po talaga yan. Naalala ko sa mga Koreano po pala, required talaga rin sa kanila na isa lang ang anak. Even sa mga Japanese, bilang na bilang po. Isa, dalawa, ganyan lang po ang anak nila. At talagang legal po sa kanila ang abortion. Wala ang paggalang sa Panginoon. Walang grateful attitude na yung buhay galing yan sa Panginoon. Even yung pride and ego natin, di ba? Minsan pag lumulutang siya, naiisip mo na, ito ba yung disenyo ng Panginoon sa akin? Di po ba? Pero salamat may Holy Spirit na nagko-convict sa atin, di po ba? Kaya nga, ngayon, di ba, ang pagpatay sa tao, ang dali-dali nilang gawin. Kasi di nila nauunawaan ang totoong paggalang at yung grateful, yung pagpapasalamat talaga sa Panginoon. Patay po ang kanilang espiritu. So minsan yung self-confidence, ganyan din po tayo. Imbis po na God's confidence, nagiging self-confidence. Ay, hindi lalago ang ministry na yan kapag wala ako. May mga ganyan po. Di po ba? Ay, pag ako nagsalita, grabe ang daming tao, may mga nag-iiyakan pa. Yun po pala ay isang pagpapatunay na nawawalan rin po tayo ng galang at respeto sa Panginoon. At hindi po tayo nagiging grateful doon sa ibinigay niya sa atin na ministeryo. Like this po. Like this. Ministry po itong ating platform na ito. At salamat sa Panginoon, nagkakahawa-hawa po tayo ng Espiritu na kung saan ay walang ibang naihahayag na itataas every pagtitipo ng gawain ng Panginoon, kundi siya lamang. Ang ganda ng flow, ang ganda ng atmosphere, and yung harmony, di po ba, ng bawat espiritu. So, palaguin pa natin yon. Pagpapatunay lamang na yung confidence natin nakalagay sa Panginoon. Reverential and grateful attitude towards God. Yan po ang kinakitaan kina Moises at kay Joshua. Ngayon marami na freedom of choice na sinasabi. Di po ba? Sa mga churches, di po ba? Sa ngayon, di po ba? Yung kapag sinabi po natin, di ba, kasalanan, di ba? Yung greed. Do we call it sin? Yes, di po ba? Bitterness. Even yung comparison. Pero ngayon, dati, alam natin, kasalanan yan, pagiging sakin. Ngayon po, hindi nalalaman ng mundo na naiba. Pero same din lang po yun. Yung pagiging greed, ngayon po, ang kasabihan na ngayon ng mundo, ambition and materialism. Ambition and materialism. Ang nanaig sa isang tao, wala po siya talagang paggalang sa may likha sa kanya. Wala siyang grateful attitude. Ang grateful attitude po yun. Hindi po yun nakikita or nasusukat sa laki ng pag-aari mo para lang maging grateful ka sa Panginoon.
Ako, ayan alam ng asawa ko, 'pag kami nagkain sa lamesa, tu 'pag meron diyang kahit bulalo, pipiliin ko pa ay tuyo. Alam niyo 'yun? Sabihin nga niya, alam niya, eh, nung kami nagkaroon ng contest sa church nanalo kami, yung parang best couple, kasi yung may mga tanong-tanong ganyan. Kami talaga yung ano, kung gaano daw kakilala. May tinanong dun, ano daw ang paboritong ulam ko. So, tama siya, tuyo. Alam niyo yun, ang grateful attitude that na mararanasan mo na you will feel with joy in His presence, wala po sa laki ng hawak natin, 'di po ba? Alam naman natin yung mga news ngayon, 'di ba, dun sa kay Sarah Diskaya, 'di po ba? So, ngayon, may mga twist ang mundo talaga na kung saan ay, harapan na, harapan na ang nangyayari. So tayo, bilang mga influencer, tayo po ang mga influencer dapat, dala-dala po natin ang path of life. Dala-dala po natin ang landas ng buhay, na alam natin ang paglakad. So, ah, maging ano tayo, aware tayo dun sa mga kakilala natin na nakikita natin na na wala pa sa Panginoon. So, ibigay natin ang salita ng Diyos. Amen. Sabi nun, 'di po ba? Yung greed, ambition, and materialism. Pero 'pag sinabi mo sa kanilang greed, "Ay, hindi ako sakim ha." Pero hindi nila namamalayan sila pala yung nagiging materialism na and ambitious. Same lang po yun, 'di po ba? May mga sinasabi po na ano, maglalagay ako ng boundary sa tao na yun. Pero hindi ko po sinasabing masama yun, kasi dalawa po yun, eh. Naglalagay ka ng boundary kasi pinipili mo yung peace of mind mo, pero wala na siyang impact sa'yo. Kumbaga parang hindi ka na na naaapektuhan ng kanyang ginagawa. Kumbaga parang napatawad mo na siya, wala ng pain, wala ng, hatred na nararamdaman ka sa kanya. Kaya lang siyempre yung respect, nagpu-put ka na ng boundary. Pero kapag yung boundary mo ay iniiwas mo ang sarili mo dahil 'pag nakikita mo pa lang siya, grabe na yung impact niya sa'yo. Nakakapag-isip ka na ng masama, even yung gesture ng iyong bibig paismid-ismid, yung kilay mo pataas-taas, 'di ba? That is bitterness also. May mga unforgiving spirit pa rin. So, maging aware tayo na, ah, ilatag natin 'yan sa Panginoon kasi siya ang magbibigay sa atin ng panibagong puso dun sa tao na yon. Amen po. So yung comparison, 'di po ba, masama ba mag-compare? Hindi masama kung gagawin mo siyang inspiration. Pero kung nagko-compare ka kasi naiinggit ka sa kanya, and that is a sin. Yun po yun. Even yung parang tingin mo, dehadong-dehado ka sa buhay, bakit yun pinapaunlad? Samantalang ako naman, grabe, naglilingkod, ganyan, pero bakit ganito ang nararanasan ko? Puro problema, ganyan. Wag po. Kasi parang parang yung paggalang mo sa Panginoon na, sino ba yung Panginoon, 'di ba? So, para sa akin po, maging grateful po tayo, 'di po ba? Huwag po nating isipin na sa buhay, may sakit ako, parang dehado ako, o kaya ganito lang, walang trabaho asawa ko, ganito lang kinikita ko. No, magalak pa rin po tayo. Sabi diyan, "Rejoice in the Lord." I will say it again, rejoice. 'Di ba, magalak pa rin po tayo. Magalak lagi tayo. Yan po yung feel with joy in His presence. Magkaroon po tayo ng reverential and grateful attitude towards God like Moises and Joshua. Amen. Kasi ngayon, even sa mga churches, nakikita natin yun. Alam niyo yung mga nag-viral, di ba? Parang mga pastor pa ngayon, sinasayaw yung ano ni Elias.
Alam niyo yun, yung may ganyan, may nakita akong ganyan. And then sa mga pulpito, 'di po ba, ang mga tumutugtog may hikaw sa ilong, ang hahaba ng buhok, mga lalaki yun, ang hahaba ng buhok. Even the pastor, mga naka-ripped jeans. Amen? Hindi po ako nagdi-discriminate or hindi po ako nanlalait or namumuna, ano po. Pero sa atin, alam natin ang tamang pagpapakita, yung tamang pagpe-present mo ng sarili mo ng may paggalang sa Panginoon, 'di ba? Kung kailan nga tayo naging Kristiyano saka lang tayo naging simple ano, 'di po ba? Pero lalong lumutang ang ganda natin, 'di ba? Lalong lumutang ang ganda natin. Kasi yung ganda natin, yung ating kaayusan na panlabas galing sa loob. Galing po siya sa loob. So mas lalo pong na-e-enhance, lumalabas yung ating inner self na galing po sa Panginoon. Bakit? Kasi po, we are filled with joy in His presence. So dito naman po sa awit 16, chapter 16, 11c, ayan, sabi po dito, with eternal pleasures at your right hand. Ito naman po. Ang nakaano ko naman po dito ay yung buhay po ni Abraham at ni Elijah. Ayan. So dito po, 'di ba pag sinabing eternal pleasure, ayan. Meron po siyang sabi nun, sa kanan ng Diyos ay may walang hanggang gantimpala. May eternal pleasures po. So yung at the right hand, sabi doon. So ang kanan ng Diyos po ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan, autoridad at presensya. So yung presensya po ay makukuha po natin when we have intimacy with God. Yan po yung ipinakita ni Elijah at ni Abraham. So mga kapatid, ano po yung significance nila? The altar. Parehas po sila na nagbi-build ng altar. At parehas po sila na merong intimate relationship sa Panginoon. Sa ating mga kapatid, kumusta po yung altar natin? Do we really have a true intimacy with God? Or baka routine na lang? Routine na lang na mananalangin. Di po ba? Kasi mababasa po natin sa Genesis 12 verse 7 to 8. Genesis 12 verse 7 to 8. Ito po muna yung kay Abraham para lang po makita natin ano po. Genesis 12 verse Ayan, Genesis 12 verse 7 to 8. Sabi po dito, nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupang ibibigay ko sa inyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya, yon sabi po, nagtayo siya ng altar. Ito po yung time na tinawag ng Diyos si Abram. Di po ba tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon? Ang sipag po nating manalangin. Di po ba? And that is the altar. Kung meron po tayong mga secret place, kung may mga quiet time po tayo sa Panginoon, nag-build po tayo ng altar na sinisik po natin yung presence po ng Panginoon. Sabi naman po sa Genesis 13:18, ito po yung nasa Hebron na po si Abraham. Sabi po dito sa verse 18, lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So, naandun pa rin yung pagtatayo niya ng altar. So, meron pa po ito, yung sa Genesis 22 verse 9. Pero yung una ko pong dalawang binasa, nagsisignifies po yan ng relationship nila sa Panginoon. So yung kay Elijah naman po, sabi po sa unang Kings chapter 18
verse 30 to 32. Sabi po dito, unang Kings verse 18 to 32. Hindi ako, sabi doon, ano ba? 18:30 to 32. Ayan. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. So, ito po yung time na hinahamon na po niya yung propeta ni Baal. So, yung pagbibuild po niya ng altar, it signifies faith. Grabe po kung mababasa niyo po yung pananampalataya po dito ni Elijah. Siya po ay ang natitirang propeta. At ang kakaharapin po niya dito ay 450 propeta po ni Baal. Pero hinamon niya, sige mag-alay tayo ng isang toro at ihanda daw po. So kung sino yung babagsakan, kung sino yung mag-aano ng apoy, yan. Tawagin daw ang lahat. Sabi, tawagin daw ang lahat, sabi ni Elijah dito. It signifies faith. Kung tayo po ay may intimacy sa Panginoon, grabe po ang magiging pananampalataya natin. Diba? That no weapon of the enemy will prosper against us. By any means yan, mga kapatid. Grabe po ang faith dito. Ang nakakatuwa po dito, mag-isa siya, 450 ang propeta ni Baal. Siya pa ang may lakas ng loob na hamakin yung mga propeta ni Baal. Bakit? May pananampalataya siya. Grabe ang kanyang tibay ng pananampalataya sa Panginoon. At siya po, ang confidence niya ay nasa Panginoon. Nararanasan niyo na ba yon? Na parang solo kang naninindigan, nakikipaglaban. Kasi iba yung faith mo eh. Iba yung faith mo. Na parang ang mga sitwasyon hindi umaayon sa'yo, pero naninindigan ka. God is with me. Grabe po ang ginawa dito. So basahin niyo po ang tekstong ito, nakakatuwa na. Alam niyo po yun. Sabi niya, hinamak niya sabi niya, lakasan pa ninyo ang tawag. Sabi niya, isa siyang Diyos, di ba? Sabi doon. Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. O baka yan naman may pinuntahan lang. O baka natutulog, kaya kailangan gisingin. Di po ba? Grabe ang pananampalataya ni Elijah. At nung siya na po ang maghahandog, nag-build po siya ng altar. Ito pa po, dahil po sa kanyang pananampalataya, hindi lang po siya nag-build ng altar. Anong ginawa niya? Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yun ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. So paano ngayon mabubuhay or magniningas kung may 2 baldeng tubig na nakapaligid dun sa altar? Isinalansa niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Eh di ba ang paniningasin niya ay yung handog kung tutupukin po ni Yahweh, di po ba? At yung kahoy yung panggatong para magdingas. Pero pinapabuhusan niya. Grabe yung pananampalataya niya, di ba? Sabi doon, ganun nga ang ginawa, pero hindi pa rin siya na-satisfied. Sabi niya, buhusan pa ninyo, sabi ni Elias. At binuhusan pa raw. So sabi pa niya, isa pang buhos, utos uli ni Elias. So 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Pero dito, nanalangin siya. Nanalangin si Elias. Sabi niya, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. Sa atin po mga kapatid, kapag po tayo ay nagkakaroon ng intimacy sa Panginoon, nagbibuild tayo ng altar, yung faith natin, mapapatunayan natin sa lahat ng mga tao na parang hindi naniniwala.
na kayang gawin yun sa atin ng Diyos. Kaya po yun, mga kapatid. Kaya pong gawin ng Panginoon yun sa atin. Kung kailangan mo ng kagalingan, God is our Jehovah Rapha. Kumpleto po siya. Kung kailangan mo ng kapayapaan, di po ba? God is our Jehovah Shalom, a God of peace. Kung kailangan mo ng something na magsusupply sa'yo, God is our Jehovah Jireh, our provider. Kung kailangan mo ng katagumpayan, doon sa pinalangin mo, napapagtagumpayin ka doon, God is our Jehovah Nisi. Siya po ang ating banner. Siya po ang ating watawat. Siya po ang ating victory. Kung kailangan mo ng help in times of need, God is our Jehovah Shidkin. God is our Jehovah Shammah. He is always present in time of need. Complete package po ang Panginoon. Just build an altar every day. Panatilihin natin yung intimacy po natin sa Panginoon. Aanhin natin yung pagkahaba-haba, pagka-busy-busy natin sa mga online. Hindi po masama, mga kapatid. Pero we must activate our faith. Huwag po natin kakalimutan yung ating intimacy sa Panginoon. And building an altar signifies our faith, our obedience, and relationship to God. We must restore our spiritual intimacy sa Panginoon. Ugaliin po natin na ipagsulit ang ating buhay nang tayo po'y nakaluhod sa Panginoon. That is altar. Amen. So sabi doon sa Psalm 16:11, with eternal pleasures at your right hand. So ang gantimpalang inihanda ng Diyos ay hindi naglalaho at hindi nauubos. Eternal. Ang mga mananampalataya ay may pag-asa ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Amen. Sabi po sa unang Korinto chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So huwag po tayong magpakalulong sa pansamantalang kasiyahan ng mundo. Ang tunay at walang hanggang kagalakan ay nasa piling po ng Panginoon. So bilang pagtatapos po dito, yung significance naman po ng buhay ni Zaccheo at ni Mary. Si Zaccheo po, makikita po natin yung buhay po niya nung Lucas 19:8 na kung saan ay, sabi niya, Panginoon, ibabalik daw niya ng ika-4 na ibayo. Lahat ng nagawa niya, lahat ng naloko niya, ibabalik po niya yung pera na nakuha niya ng ika-4 na ibayo. So, sa tingin ba natin, may matitira pa ba kay Zaccheo? Yung kay Mary naman po, ganun din. Meron din pong halaga na sinabi po sa John 12 verse 3 na kung saan po isang libra po yung halaga ng pabango na ibinuhos niya. At sa paa ng Panginoon, gamit po yung kanyang buhok. Binigay po niya. Samantalang sabi nga ni Judas, kung ibinigay na lang daw yun sa mga mahihirap. Totoo, hindi totoo yung kanyang kalooban na yun ang gustong gawin talaga. Di po ba? Kasi nga, di ba nga, ano nga siya, di ba? Siya nga ay nagkanulo, di ba? At sa halaga rin na may pera, di ba, na pinag-usapan na ibinigay sa kanya. So dito po, kay Zaccheo at kay Mary, it symbolizes po, mga kapatid, sa atin po. When we know the path of life, filled with joy in His presence, with eternal pleasures at His right hand, yung pong buhay ni Zaccheo at ni Mary, it symbolizes po, mga kapatid, ng no turning back mentality. Wala na po tayong babalikan sa lumang buhay. Yan po ang tamang landasin natin sa Panginoon. Hindi po masarap.
'Di ba? Lahat tayo nakaranas ng lumang buhay. Hindi masarap. Hindi masarap na nabubuhay ka sa alak, hindi masarap na nabubuhay kang tsismosa, inggitera, hindi masarap na nabubuhay ka na wala ang Diyos, hindi masarap na sarili mo yung sinusunod mo, hindi masarap na nagpapatuloy ka sa pagiging adik, 'di po ba? Sa sa mga malalaswang mga bagay, lahat ng kasalanan, hindi po masarap, 'di ba? At ito po yung sinabi ng Panginoon, kung gusto niya yung path of life sa atin, wala na po tayong babalikan na dating lumang buhay. Eto na po tayo, hanggang po sa kuhain ng Diyos ang ating hininga. Yun lamang po ang gusto ko pong i-share. Life is too short. Use it wisely and meaningfully. Glory to God po. Tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, Ama. Salamat po. Totoo, Panginoon, that life is too short. Pero sobrang grateful po kami, Panginoon. Dahil eto kami ngayon sa iyong harapan. Nauunawaan namin how to value life, how to use it. Nauunawaan namin ang lahat, Panginoon. At minamarapat mo, Panginoon, na patuloy na biyayaan kami sa araw-araw. Sabi mo nga sa iyong mga salita, there is new every morning. Every morning. So, ibig sabihin, habang may buhay, patuloy po kami na may pag-asa na madadala namin sa iyong paanan ang mga kapatid namin, mga asawa namin, mga anak namin, lahat ng mga kakilala namin na hindi pa nga nakakakilala sa iyo. Kasi sa iyo nagmumula ang buhay, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, na kapag kinuha mo na ang bawat isa, maipagsulit namin yung buhay na ibinigay mo sa amin na matagumpay.